Lalaki ng tendon, no? Wow! Wala kasing solid yan. Tapos ito, tuwalya. Hindi ka pagpapawisan yan, pre. Okay. Kompleto siya. Pati yung meat niya, marami rin. At saka napakalalaki rin ng tuwalya. Tuloy ang adventure natin with Consilaw. Let's go! Sa isa na namang mga dinadaanan pero hindi nahihintuan. Pero this time, hihintuan ko na at titikman ko na to. Sa Quezon City area to. Consi! Yes. Nasa ano naman tayo ngayon? Kung saan mo tayo dinala? Sumakay lang ako sa kotse mo, sabay... Nandito na tayo sa... San Juan, Quezon City. Alam ko kung bakit. Kasi confusing eh. Kasi isang tawid na lang. Isang tawid. San Juan na eh, no? Yung kanto pagtawid San Juan. Oo. Ako rin, sa utak ko, San Juan to akala ko. Pero Quezon City pala tong area na to. Halos across niya, halos across, Sampaguita Studio. Oo, Sampaguita Studio. Sa mga lumang tao, alam niyo yan. Tapos malapit na rin to sa original na JT's Manukan. Sa kanto dyan. Katabi niya, Gilmore Townhouse. Yun, Gilmore, yan. Ito na yung area, nandiyan yung area. Pero, Miensan. Anong kwento natin sa Miensan? Ikaw, anong mo, pare? Ako ngayon lang ako nakapasok dito. Matagal na to. More than dekada na rin. Ewan ko kung abot ng 2 dekada. Pare, baka kasi nung nagtatrabaho ako dati nagtatrabaho sa Viva Records. Ito yung daan ko, papunta sa... Granada Street. Oo, Granada Street pala to. May nakikita akong Chinese restaurant. Sa tingin ko ito yun eh. Ang problema lang, niisip ko dati, hindi ako makahinto, walang parking. Kamusta ba yung experience mo dito? Okay naman. Challenge yung parking. Sobrang tagal na nito. Dati etong Hilera, Granada, nag-isang Chinese restaurant. At saka nag-isang restaurant lang. Parati may tao nung dumadaan ako dati. Miensan, ito pala yun, ano? Pero later on, comes up may JT's, may McDonald's. Pero dati siya lang nag-iisa. Oo, dito sa area na to, ito lang kakainan. May mga townhouse din dyan. Tapos, ano pala to? Taiwanese? Taiwanese. Oh. Instead na lagi puro China, ito more on Taiwan. Iba rin, ibang flavors ang matitikman natin ngayon. Pati nga yung appetizer natin. Ngayon lang ako nakakita na okra na nakababad sa... Ano yan? Paano? Black vinegar ba yan? Black vinegar. So, bagong experience natin to. Anong oras kami dumating ni Consi? 2 p.m. kaya nakapark kami. Hindi ko lang alam yung eksena ng lunch, pero merong gustong ipatikim at papakita sa atin si Consi na dish mamaya na binabalik-balikan niya. Pero maganda muna tayo. Appetizer muna tayo ng okra. Kakaiba to, ha? Yes. Yes. Malamig siya pala, no? Tsaka mukhang maigi sa katawan. Sa okra healthy. Okay, antayin natin yung ano, pare, yung in-order natin. Kaya muna tayo nito. Yes. Consi, sobrang solid nga. As promised, parang papunta pa lang. O kaya nung binanggit mo pa lang, ay pare, sabi mo, meron akong papatikim sa'yo, masarap yung tendon. Malaki kasi. Oo. Nung dumating, wow! So yung sabaw niya, sobrang malasa. Actually, ito talaga yung binalik namin ni ito yung main reason kung ba't kami nandito ni Consi. Tikman ko yung sabaw, pre. Yes. Sarap nga. Ang sarap. Iba yung sabaw talaga pag yung, alam mo, ma-collagen. Malinamnam siya eh. Creamy. Sarap. At saka hindi na naman to yung... Iba rin kasi hindi siya masibot. Hindi siya 5-spice yung lasa. Ang sarap niya yung sarap ng beef, sarap ng tendon, sarap ng tuwalya. Yun yung nagdadala sa broth niya. At saka take note, ang tendon hindi siya cholesterol. Collagen. Ang laki. Ang laki. Ito kakainin ko yung Tsaka may laman pa ibang tendon niya. Gaboom! Sumabog, parang sarap. Ang bango ng tendon. Hindi lang, gusto ko yung lagkit niya eh. Habang kinakagat ng ngipin mo na kumakalat parang
Hindi ko siya dinadigest, parang gano'n. Natutunaw siya, papasok sa akin. Sarap. Kumpleto siya. Pati yung meat niya, marami rin. At saka napakalalaki rin ng tuwalya. Tama ka. Hindi mo in-overhype. May katwiran ko. So kung sa mga tao na nag-crave ng tendon, this is the place to be. Parang dito ka na, pumunta ka na. Agahan mo kung gusto mong mag-park o mag-discarte ka na lang, di ba? Kasi sulit yung matitikman mo. Yes. One off pa lang to. Ang dami naming kasi sabi ni Consi, sikat din sa mga dim sum eh. Teka, hindi ko pa tinitikman yung beef. Porgada, no? Nung pa lang, yung litid pa lang, grabe na yung sarap eh. Meron dalawang klaseng cut nung beef. Meron tong flat style at meron nung buo-buo. Buo-buo. Yung cube. Magkaiba ng sarap yan eh, no? Yung isa cube style, yung isa parang asado. Yes. Bango. Baka niyang bango. Masarap siya. Actually, sa sabaw pa lang, makikita mo malinamnam na talaga. At saka hindi masebo. Yun ang nun, parang pinakuluan. Obviously mo, ang ginawa dito, hiniwalay na yung sebo eh, no? Kaya, walang lumulutang na sebo. Yung mouth namin, hindi napupuno ng sebo. Okay siya, okay na okay. Tapos wala pa kami nilalagay ni anong extra pampasarap like itong mga chili. Ang different na dito sa atin, say spicy sa akin. Regular lang, hindi siya spicy. Spicy ba to? Kasi may Kita ko kanina parang may... sorry. Hindi, dito spicy. Meron kasi sila spicy. Okay na ako dito. Pero spicy in order mo. Napaka-solid na tong find na to. Ako sa akin, tawag ko lang dito beef mami na nakargado. Ang tawag dito, beef goto. Beef goto. Tendon. Sobrang solid talaga nito. Pang isang tao, super liligaya ka, pero kaya tong hatiin sa dalawang tao kasi napakarami nung laman. Ako kaya ko to mag-isa. Pero para makarami ka, hatiin na lang, tapos para makatiin ka pa ng iba, no? Yes. Good find, pare. Thank you. Tignan tayo ng iba. Yes. Konsi, tikman na natin to. Parang basic din sa dumplingan o... Tama dumpling, di ba? Yes, dumplings. Yung kuchay. Kuchay dumpling. Tayo mga Pilipino, hilig natin dyan eh. Tapos, meron sila nakahiwalay na dumpling sauce. Yes. Pag Taiwanese pansin ko, meron silang special sauce nila, no? Na timplado na nila. Pero usually, ang dumplings talaga partner, black vinegar, na may bawang. Baka ito yun. Yes, baka timplado na. Oo, baka timplado na. Sige nga, ko na. Idadang ko na tong yung kuchay. Malaki-laki rin naman yung kuchay, diba? Tama ka, ito yung... di ka naglalagay? Hindi na. Hindi na? Para tikman malasahan natin. ko. Sige, tikman natin. Para malasahan ko. Bango. Bango. Sarap, masarap. Nalasahan ko yung kuchay. Bango. Alam mo, nasasanay na ako sa kuchay. Dati hindi naman ako mahilig na to. Kakasama ko sa'yo, panay yung kuchay na order ko. Dati sa kuchay pie lang. Tapos bagay na bagay nga siya sa may konting tamis kasi yung timplada nila na black vinegar na may garlic. Try na rin natin itong isa. Tuwing lalabas kami ng pamilya ko, ito yung in-order ko. Ako mahilig ako dito. Wonton. Spicy. Yung may babad na, yung may soy na nakababad na ganun. So gusto ko yung lasa nito eh. Ewan ko lang kung ito yung mayroong coriander. Pero normally meron. Tsaka normally merong bawang din na hilaw. Yes. Kaya ako siya gusto. Mas mabango kasi pag hilaw. Oo, mas masarap eh. Mas buhay yung lasa. Iba eh. Yung anak ko nga dati hindi ko makain ng bawang. Tapos nung, sige tikman mo. Nung nalaman na niya na, told sarap. You, di ba? Iba yung sarap talaga. Tikman natin to. Sarap? Iba. Kasi usually, wonton sa sabaw or Ito, templado yung ibang sauce. Templado na. Always. Iba rin to sa lasa ng mga sausawan.
Oh, hindi. Magkakaiba siya eh. Ito, wala ito masyadong coriander. Malakas yung tamis nito. But still, number 1 order ko pa rin. Pag nakikita ko sa menu, subukan niyo yung spicy wonton. O kanya-kanya tayo. So gusto ko yan eh. Malamang marami sa mga nanonood sa atin, nadaanan na rin to pero hindi rin huminto. Malamang hindi sila nakaparada. Pero napansin. Maganda nga rin na pinakita mo sa akin to na wow, malupit pala dito. Ang akala ko nga dati, yung parang Binondo Chinese, yung hindi ko alam na Taiwanese pala yung ano. Tsaka ang sarap pala nung ito, specifically ito, itong beef noodles na to na sobrang daming mga laman loob. Ang dami naman. Yung importante, lagi gusto ko yung sabaw malasa kasi may ko sa sabaw. Tsaka para sa'yo na medyo nag-iingat ka na eh. Tama, dahil hindi nakakatakot, hindi siya masebo. Intindihan mo ba't mo ito gusto? Hindi, ang sarap. Kasi alam ko rin na hindi siya cholesterol. Kaya mas habang kumakain ka, hindi ka makukonsensya after kain. Oo, hindi yung pakiramdam mo na parang baka mabara yung mga veins natin after, no? Hindi naman. Yes. Yun yung pakiramdam niya. Pati yung, basta sarap lang niya kainin. Konsi, ito nagulat ako medyo malaki nung dumating. Yes, good for sharing. Good for sharing, nakalagay good for 4. Pero ang itsura niya mukhang anong noodles, bihon. Bihon. Pero usually yung style niya, pag nakikita mo usually sa Chinese, ang ginagamit mo itong sahog sa fried miswa. Yung sahog na yun, mukhang sa fried miswa eh. Kasi yung tatat ng fried, yung shallots? Yung tostadong onions. Shallots nga ito, mabango yan eh. Yung shredded na itlog. Pang sibuyas. Ano to eh, no? Normally nilalagay sa miswa. Miswa. Nung pinatikim mo nga sa akin na nasa Binondo tayo. Sa bihon. Ito nasa bihon setting. Tapos, ay maganda rin yung shrimp na pare. Buo Meron ding mga mushroom, shiitake. Style na parang miswa talaga. Talagang miswa. Tikman natin. Yes. Tapos may nakapagbulong sa atin na tikman daw. Okay. Dapat daw itong tikman. Among others, sa tingin ko kasi dahil Taiwanese to, hindi na lang natin pinakita o tinikman. Automatic din dapat yung pork chop. Yes. Ano pa automatic sa'yo pag Taiwanese? Yung oyster, pare yung oyster. Dumplings usually. Dumplings talaga, no? Oyster cake. Oyster cake Taiwanese. Meron din dito eh. Di na natin tinikman. Kayo na lang tumigim noon, for sure masarap yun. Ano pa ba ang nakita ko dito? May mga rice meals eh, no? Maraming ma-order. Papakita namin ng konti yung menu. Pero ito lang muna yung kumbaga preview, reconnaissance mission ang tawag ko parati. Ito may manipa, maraming cabbage. Miswa na miswa ang dating. Totoo. Pero parang may itsura eh. Sa totoo lang eh. Diba? So, hindi ko lang alam kung may pedigree ba ito ng Chinese. Sa bagay, ang Taiwanese, ganun din naman eh, no? Ganda, may mani-mani. Tikman natin ang wala mo ng... hindi na ako nag-ano eh. Chili garlic. Sarap. Mabango. Sa dami ng shallots na. Yung pinabangong... Tostadong sibuyas, oo. Napakabango nun eh. Bango kasi talaga yun. Piniprito ng slow fire para hindi masunog. Lalabas yung bango ng sibuyas. Nandito yun. Pansin mo yung textures nga, malutong yung gulay, malutong yung mani, tapos gisado. Alam mo yun, kumpleto yung niya, experience. Yes. Ginawa niya para miswa. At least yung bihon niya na iba sa ibang bihon ng restaurant. Ang dami nito. Dapat pala grupuhan, Dami. Madami pang klaseng bagay din dito yung mga dumpling eh. Kung grupo kayo, pwedeng ito yung nasa gitna, order ka ng dumpling. Pero kung ako sa inyo, huwag nyo imimiss talaga yung beef noodle experience dito. The best. Pag sinabi ako lang, first time ko sa Miansan, pero yun na yung may isip ko. Tama ka na, tendon, wow, Miansan. Tsaka lalaki pa, tendon niya. Oo. Ilang years na, sabi mo, ganun pa rin, Tagal na to. Dati yun ang lagi in-order ko rin pag pupunta ko. Kasi hindi ako mahilig sa rice.
Pero mahilig ko sa noodles. Kahit even bihon. Basta any noodles. Miso, sotanghon. Oo. At mahilig ko sa noodles. May bago na naman tayo natutunan. Alam nyo, papahabol ko lang to. Sa tingin ko, generally may care sila sa customers sila dito. Dahil, di ba, parang walang sebo, masyado yung soup na kinain. So, true enough, pati yung drink nila, itong grass jelly, kadalasan medyo may tendency matamis to pag in-order na sa resto. Sila nakahiwalay na yung syrup ng sugar. Ikaw na maglalagay ng sa level na gusto mo. So, I think health conscious yung mga may-ari na nag-develop. Hula ko lang pero sobrang okay yung plus yun na pag kumain kayo dito, ikaw hindi masyado maabala yung health nyo. Yun. Bonus to. Ngayon lang ako naka-experience ikaw maglalagay ng sugar sa black gulaman mo. Gaboom!